Sa ikatlong taon, muling isinagawa ang pagdungaw ng Birheng Maria sa itim na Nazareno sa Minor Basilica of San Sebastian sa Maynila. Isa ito sa mga espesyal na bahagi ng traslasyon. Ang may dita balita, hatid ni Dano Tingkungko. Maraming deboto na ang nag-abang dito sa Minor Basilica of San Sebastian para sa ikatlong taon ng dungaw ng Birheng Maria sa Poong Itim na Nazareno, isa sa mga espesyal na bahagi ng traslasyon. Marami sa mga deboto pumuesto na kung saan tanaw ang balkonahe ng simbahan ng San Sebastian kung saan mangyayari ang pagdungaw. Ito'y kahit sa gabi pa ang inaabang ang pagkikita ng dalawang imahen. Pagka dumalan po kasi yung Nazareno ng Quiapo, andun yung Nazareno namin. Nadadaanan, parang nabibless yung Nazareno namin. Kasi po blessed talaga itong lugar na to kasi sa lubong po yung senior at saka yung pagdungaw magkatagpo. Kaya dito kami lagi pumipwesto. Mahalaga ang bahaging ito ng traslasyon na muling pagsasabuhay ng Kalbaryo ni Jesus, lalo't dito ipinapakita ang pagtatagpo ng mahal na ina at kanyang anak. Dudungaw means ang dumudungaw ang mahal na birhen sa kanyang anak na dumaraan. Meron po itong base sa Biblia sapagkat when Jesus was bringing his cross, Nazareno, to Calvary, he had a meeting with his mother. Sa pagsapit ng gabi, marami sa mga deboto sa kalsada na natulog at matyagang naghintay. Sa loob ng San Sebastian Church, mayat-maya ang misa hanggang alas 7 kagabi. At sa gitna ng paghihintay, puspusan ang paghahanda sa replika ng imahe ng Our Lady of Mount Carmel, palibot ng puting rosas at gayak sa ingranding trahe at alahas. Eksaktong alas 8 ng gabi, ang tahimik na San Sebastian na puno ng himig. Ipinrosisyon ng imahen malapit sa entablado kung saan gagawin ang dungaw. Bago mag-alas 11 ng gabi, sa gitna ng pinag-isang pagdarasal at hiyawan ng mga deboto, naganap ang pinakaabangan. Ang pagkikita ng nagluluksang Inang Maria at ang naghihirap niyang anak na si Kristo. Isang tagpong makailang ulit mang isinasadula at pinapaalala ng kasaysayan. Ang lalim ng damdaming hinihikayat sa lahat. Siyang walang kupas at lalong pinaliliwanag ang pananampalataya. Dano Tingkungko, GMA News.